Magandang hapon mga kaistorya at naririto na naman nagbabalik ang inyong Miss Kim Love Stories Secret Files. Ang ating kwento ngayong araw ay isang kwento ng unang tukso, unang halik at isang gabing hindi ko malilimutan. Ito ay may pamagat na akala ko masakit, masarap pala. Itago nyo na lamang po ako sa ngalang Lara. 24 taong gulang. Nagtatrabaho ako bilang accounting staff sa isang maliit na company sa Makati. Tahimik akong tao, hindi pa lalabas. At higit sa lahat, wala pang karanasan sa relasyon. Sa madaling salita, NBSB, no boyfriend since birth. Hanggang sa dumating si Miguel. Si Miguel ang bagong IT personnel sa opisina. Tahimik, pero palangiti. Yung tipo ng lalaki na hindi masyadong nagsasalita, pero kapag tumingin sa'yo, parang may sinasabi. At sa bawat tingin niya, para akong natutunaw. Madalas kaming magkasama sa overtime. Laging magka-chat. Unti-unti naging malapit kami. Hanggang sa isang gabing bumuhos ang ulan. At wala akong masakyang pauwi. Dito ka na muna sa kondo ko. Delikado na umuwi ngayon. Alok niya. Nagdalawang isip ako. Pero nagtitiwala na ako sa kanya. Malamig sa labas. Mas malamig pa sa loob ng dibdib kong kinakabahan. Pagpasok sa unit niya, simple lang, malinis at tahimik. Magpalit ka muna, baka sipunin ka. Sabay abot niya ng maluwang na shirt. Amoy lalaki. Amoy panibagong kilig. Nagkatinginan kami habang nagpapatuyo ako ng buhok sa sofa. Tahimik, pero puno ng tensyon ang paligid. Lara, mahina niyang tawag. Tumango lang ako. Lumapit siya. Dahang-dahang hinawakan ang pisngi ko. Okay lang ba? Bulong niya. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin. Pero tumango ako ulit. At doon nagsimula ang gabing di ko malilimutan. Ang unang halik. Banayad. Parang tula. Parang sinasaliksik ang bawat sulok ng damdaming matagal nang natutulog. Nang gumapang ang kamay niya pababa sa baywang ko, napapikit ako. Hindi sa takot, kundi sa kakaibang kiliting gumapang mula sa batok pababa sa katawan ko. Inakala kong masakit. Inakala kong may takot, may kirot. Pero sa bawat dampi ng kanyang palad, sa bawat haplos ng labi niya sa leeg ko, isang bulong lang ang nasa isip ko. Masarap pala. Habang unti-unting nawawala ang lahat ng saplot, unti-unti ring natutuklasan ko ang sarili kong kagustuhan. Ang init na hindi ko pa nararanasan. Ang sarap ng bawat pag-angkin. Hindi ito bastos. Hindi ito marumi. Ito ay totoo. Ito ay totoo naming kagustuhan. At sa pagitan ng mga halinghing at mga ungol na dahan-dahang kumawala sa labi ko, doon ko lang napagtanto na hindi lahat ng unang beses ay dapat katakutan.